kapag yung switch niya nabasa ng tubig, kusa na lang itong umaandar, ayaw na mamatay, dire-diretso na yung andar. So ganun ang complaint niya sa atin. So pwede daw bang gawa ng paraan? Guys, magandang araw. May repair tayo dito na ano to, inverter na pang kuryente ng isda. So ayan inverter. Ano to? Yung pinangunguryente nila ng isda na nabibili sa online. So bago pa siya. Bago pa, kabibili lang. So ngayon ang sa atin ng may-ari, complain sa atin ng may-ari, matakaw daw siya sa battery. So matakaw talaga sa battery itong mga ganito. Kaya lang ang nirereklamo niya, dahil matakaw nga daw sa battery, ang isang nirereklamo niya, ito daw blower, umaandar. Pag pinindot daw niya yung switch, umaandar matagal bago huminto. Tapos kapag yung switch niya nabasa ng tubig, kusa na lang itong umaandar, ayaw na mamatay, dire-diretso na yung andar. So ganun ang complaint niya sa atin. So pwede daw bang gawa ng paraan para yung pagpindot ng switch antimano hihinto din ito. So ngayon sabi ko sa kanya, try natin. So ngayon ang gagawin natin dyan, tatry natin siyang lagyan ng 12 volts relay. Yan, 12 volts relay. Galing ito sa TV, yung mga nakukuha sa board ng TV. Yan, may mga relay na 12 volts yun eh. So ikakabit natin dyan. Ihinang natin ito dinugtong, nilagyan ko na siya ng wire pinutol ko na yung wire ng blower o yung pan. Yan, yung pan nya. Pinutol ko na yung positive, yung kulay pula. Ngayon, dinugtungan ko siya ng wire. Ito yung magsuswitch. Yan, yung magsuswitch dyan. So ngayon, lalagyan natin siya ng relay. Itong dinugtong ko na to, baligtaran yan. Kasi parehas naman nasa positive siya. So kahit magbaligtaran niya itim sa puti, ilalagay natin yan dito sa dito sa may pinaka switch ng relay. Yan ang nagsuswitch, yung hindi magkatapat. Yan yung magkahilis na paa. Basta yung magkahilis na yan. Tapos itong magkatapat na to na paa, yan yung susuplayan natin mamaya ng 12 volts. So dito muna tayo, ihinang natin dyan yung wire na yan, kahit magbaligtad. So ihinang ko muna siya. Ayan, ihinang natin siya. Nice lang natin yung camera. Ihinang natin ng tingga. Tapos ihihinang natin to dito, kahit baligtaran ha. Kahit magbaligtad, pwede. Yan. So yan. Nailagay na natin yung wire. So yung dalawa, itong dalawa niya na magkatapat, susuplayan natin yan ng 12 volts, lalagyan natin ng wire. At ilalagay natin yung wire na yan, ihinang natin yan dito sa likod. So parang di yata uubra sa likod Dito sa switch. Ito kasi yung switch niya ng ito yung may butas. Dito yan sa likod. Ang lalagay natin diyan, isang wire lang. Dito, isang wire lang. Yung positive. Kasi yung negative, dapat mamaya ikakabit ko muna, explain ko sa inyo ng maayos nang naka-zoom yung camera para nakikita ninyo, o yung kitang-kita ninyo talaga siya. Kasi sa ngayon malayo, hindi nyo makikita, hindi ko ma-explain ng mabuti. So mamaya pakita ko sa inyo. So yun guys, naidikit ko na siya ng sticklo at naikabit ko na yung wire. So ngayon i-explain ko sa inyo kung paano ginawa ko. So tatry ko din ito kung ubra, kasi ngayon ko pa lang siya itatry. Kung testingin natin kung kakana to, kung gagana ba.
Yung positive, ayan, pinutol ko. Yung kulay pula ng blower. So, pinutol, dinugtungan ko ng wire. Tapos ilagay ko sa relay. Dito sa may, ang tawag dito, yung magkahilis. O yung pinaka-switch off, yung nagsuswitch off niya. Ayan, dyan. Yung sa 12 volts niya, so ito yung 12 volts. Positive, negative. So, kahit magbaligtaran yan, yung positive niya, yung kulay orange, dito sa may, ito, yung positive niya, yung orange, yun yung pinaka-switch. Dito nagpunta sa switch nung, pinaka-switch nung, itong switch niya, yung sa may jack. May salpakan kasi ng jack yan eh. Ayan. Hindi natin mabasa kasi Chinese. Ito, dito. Yan. Diyan nagpunta sa may pinaka-positive. Pero, kung babaliktarin natin yan, ito, tutuntunin natin yung positive. Kasi yung pinaka-negative niya, kuha tayo yung panturo. Ito. Yung pinaka-negative niya, ito, yung negative na yan, kung tutuntunin nyo yan, pupunta yan dito sa positive ng baterya. Ayan, yung kulay pula. Din pumunta. Ngayon, dapat hindi nyo din ilalagay kasi yung negative ng relay, eto na. So, kapag ka naglagay kayo sa positive, dito sa positive niya, dito nagpunta yan, so magre-rekta na yon, hindi na magsuswitch. So, nakadirect na siya. Ibig sabihin, nakarekta na yung itong ano niya. Pag pinindot ninyo yung switch, automatic na to, hindi na mamamatay. Dire-diretso nang iikot yan. Kaya maglalagay kayo ng wire na pinaka-positive niya, yung kulay orange. Tutuntunin nyo to, pumunta yan dito. Diyan pupunta. Ayan. Hindi do sa positive. Kasi pag sa positive, kapag sa positive niyo dito sa may mismong positive nagpunta yan, naka-direct yan. Dapat hindi. So ngayon, pag mag-switch kayo, doon pa lang i-under yan, doon pa lang magko-contact. So testingin natin. So yan. Para maliwanag. So yan, dito siya. Tutuntunin ninyo. Ang titignan lang ninyo dyan, yung kasi pwede magbaliktad dyan eh. Pero, tutuntunin ninyo dapat hindi dito pupunta. Kung hindi dito. Dito sa board na to. Hindi ko nang tawag dyan eh. Ayan yung board na yun. Oh. Ayan. Nakatayo. Ayan siya. Ngayon, so, dinikit ko na yung relay. Ayan, nakadikit na. So, ngayon, pwede pa natin pakatan ito para hindi matatanggal ang stick glue. Kita natin yan, yung mga pinagsugpungan na yan. So, ngayon, kakabit ko lang siya sa kaha. Testingin natin kung mag-working ba itong ginawa natin. So, ayan guys, testingin natin siya sa baterya. So, ito na yung battery niya. So, inipit ko na yung positive. Ayan, hindi muna natin siya tatakpan. Pero, kinabit ko na siya sa kaha. Hindi lang siya nakatakip. Para makikita natin yung function niya. Yung ilaw, blower. Kasi, sabi, umiilaw daw, gumagana, o umiikot yung blower kahit na hindi pinipindot sa switch. O kapag nababasa, yun palang sabi niya, pag nababasa yung switch. So ngayon, nag-ready na rin tayo ng tubig. Ayan, may tubig yan, oh. Sabihin nyo, wala. O yan, oh, may tubig yan. O, ayan, oh. O, diba? May tubig siya. So ngayon, testingin natin siya. So itong, kung nga pala niya, switch. Ayan, diesel pack. So, nakakabit na rin yung switch. So, hindi ko siya kinabitan ng stick. Dito ang stick niyan. So, hindi ko siya kinabitan ng stick kasi hindi naman tayo magte-testing sa kung meron siyang ground o wala dun sa stick. Kasi ang reklamo lang naman sa atin, umiikot doon yung blower. Kapag sinwitch niya at matagal bago huminto, tapos pag nakababad siya sa tubig, yung switch na babasa, umiikot din to. Maandar din, nagpapower, umiikot. So, testingin natin siya kung ganun pa rin siya sa dati. So, ito, kakabit ko lang yung battery. So, iipit natin yung sa may battery niya.
O yan. Hindi pa siya umiilaw pero try natin siyang i-switch. Kunin natin yung switch. O ito, tignan nyo na lang. So switch ko, no. Tignan nyo na lang kung aandar siya doon sa kinabit nating may relay. So ang relay niya, ayun, nakakabit na. Ito, no, naka-stick glue, no. O switch ko. So yun. Lumalagitik yung relay, umiikot yung blower, eh, no. So yun, medyo matagal siyang huminto. So ngayon, testingin natin siyang kasi pag sinwitch mo siya, namamatay naman eh. Pag pinindot mo to, namamatay siya yung blower. Lumalagitik yung relay, namamatay. Namamatay din naman, kaya lang yung hindi siya agad mamamatay kasi umiikot siya ng mabilis, tapos hindi naman agad hihinto talaga yan. Ayun, oh. O yan. Hindi siya agad hihinto. Pero yung sinasabi sa atin ng may-ari o nirereklamo niya sa atin na pag daw binasa itong switch o nabasa ng tubig, umaandar pa rin yung blower. Testingin natin kung aandar pa rin siya. So ito, ibababad natin yung switch sa tubig. So ayan, nakababad siya niya na, basa. Ayan, nakalubog yan sa tubig. Kung mapapansin niyo, hindi umiikot yung blower. Ayun, oh. Hala, hindi siya umiikot. Pero yung ilaw niya, umiilaw. Ayun, oh. Pero hindi umiikot yung blower. So, tanggalin natin siya sa pagkababad. So, natanggal din yung ilaw niya, nawala. So, inangat ko tong switch. So, ito na yung switch niya. So, yan, hindi na umaandar. So, kanina sabi nung may-ari, umaandar daw kapag nababad yung switch. Kusang umiikot. So, ito, okay naman na. Kapag sinwitch natin, doon pa lang siya iikot. Ayun, oh. Yun lang, matagal lang talagang huminto yung blower niya kasi mabilis ang ikot niyan. Tingnan mo. Uugong pa nga eh. Ayun, oh. Yun lang, mayroon siyang buwelo kaya medyo matagal siyang huminto. Pero hindi na siya umiikot kapag nababasa yung switch niya. Kapag nabasa, hindi na umiikot yung blower. So, okay naman na to. Sa palagay ko, okay to. Mas okay to kung kukumpara sa dati. Kasi yung dati, pagka kasi nanguryente ka ng isda, hindi pwedeng hindi mababasa yung switch. Talagang nababasa ito, lalo na pag sumisisid ka sa ilalim. So, talagang mababasa yan. Hindi pwedeng hindi mababasa kasi kasama mo itong sisid sa ilalim, eh. Ngayon, pag nabasa, syempre, walang tigil yung andar ng blower kahit na hindi gumagana yung itong inverter. So, mauubos nga yung karga ng battery. So, mabilis daw maubos. Pero ito, okay na kasi hindi na siya umiikot kapag nabasa yung switch. Tingnan natin uli. Yan, babad natin. Ayun, basa yan. Oh, nakababad na siya sa tubig. Pero, hindi siya umiikot. Ayun, oh. Kung hindi mo siya pipindutin, hindi siya iikot. So, pag pinindot mo, doon palang iikot yung blower. So, ito, ganyan. Sa mga may ganitong problema ng inverter o fish tanner na nabibili sa online. So, kadalasan kasi ganito yung nirereklamo pag may mga nagrereklamo sa akin na ganito. Bakit daw ganun yung inverter nila? Umiikot. Kahit na umiikot yung blower, kahit na hindi pinipindot yung switch, basta't nabasa lang, umiikot yung blower. So, lalakas nga naman sa kain ng battery. So, yan, may paraan tayo dyan na pwedeng gawin. So, yun, no, gagamitan lang siya ng relay. Relay na galing sa TV. Ayan. So, yan guys, sa mga gustong gayahin to, ayan, meron na kayong pwede nyo siyang gayahin. Sana nakapagbigay ako ng idea at tips sa mga gustong gayahin ito. So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin at maraming salamat sa panonood.